Hello, welcome back. So, ito yung output natin previously. Meron na tayong laser at saka gun tower. Okay, then gawin natin ngayon is pwede na tayong mag-place ng tower sa mga nodes. Okay, so gawa tayo ng script. Create tayo ng monobehavior script. Tawagin nating node. And then attach natin yan sa ating prefab na node. So, node. And then another script para sa scripts para sa ating mga towers. So, tawagin nating tower base. So, saan ba natin gagamitin si tower base? So, since si gun tower is also is a tower, then laser is also a tower, then extend tayo kay tower base. So, yung mga common na kasi yung tower base gagamitin natin ito para sa ah, pag tawag ito, yung pwede natin siyang malagay sa node. Kasi remember kanina merong mga node na script yung nodes na mga game object. So ito yung kailangan natin na script para sa node. Paste ko na lang para mapadali. So nasa na ba yung nodes natin? Ito node. And then ayan. So kulang tayo ng ganyan. Okay. So it means itong node, pag meron siyang tower, it means di na tayo pwede maglagay ng tower. So if meron, if wala, then set natin yung tower sa node na to, which is ito na variable. So bali ito yung gamitin natin pang check if merong laman yung node. Okay. Save. And then sa tower base naman, as you can see, our laser tower is nag-extend kay tower base. So, bakit natin tinanggal yung mono behavior dito? Kasi si tower base merong mono behavior. So, lahat ng mga variables and functions na kay tower base is i-inherit ni laser tower at saka ni gun tower. So, gawin din nating tower base yan. So, sa tower base, ito yung kailangan natin ng mga scripts. So, nasa na ba yung tower base natin? So, ayan. So, return natin if itong tower natin is na-place na. And if hindi, then dito ka na naman, check natin if yung node is not null. So, if it is not null, then check naman natin if yung node is meron na ba tong laman. If wala pa itong laman, then return true. So, pwede na tayo mag-set ng tower dyan. Okay. Then, next is gawa tayo ng script para sa tower placement managers.cs. And then, another script para sa ating tower no, node click physics input.cs. Okay. So, if dito kayo gumawa ng script, dapat merong .cs talaga dyan. Okay. So, kailangan natin dito is using Unity Engine, then public class na node click, ayan. So, remove natin yan. So, kailangan natin kung anong layer mask tayo pwede maglagay ng tower sa mga nodes. So, layer mask, then node layer mask. Okay. Then, need natin yung camera para malocate natin kung saan natin i-display yung tower. So, tawagin natin siyang cam. And then, sa awake, para sa ganyan. Okay. And then,
gawa tayo ng update. So, void. So, update. I think, mas maganda. So, if, meron ba tayong new input system dito? Using Unity engine dot input system. Okay, wait lang balik tayo dito. Check natin if meron na ba anong input system ang gamit natin. Player. Okay, naka-new tayo. So, naka-new. Since naka-new pala tayo, then gamitin natin mouse.current. Okay, left button that was pressed this frame. Okay. Then gawa tayo ng method para sa pag void try hit node. Okay, if meron ba tayong natamaan na node na component. So ray tapos ray. Then ray, then vector 2 tapos screen position or screen pose. Then ray is equals to our camera, then ganyan. Tapos need natin ng camera is equals to ito pala. Yan, read value. Okay. After nyan, or kung hindi, ganito na lang para mas malinis tingnan. Remove na lang natin ito. Di ba? And then, direct na lang natin. Okay. Tapos, physics na. So, if physics tapos dot raycast, and then ang ray pag may tumama raycast hit, then tawagin natin siyang hit, and then 500 yung length. Ibig sabihin sa 500F kung gaano kataas yung raycast. Yung raycast kasi parang yung straight line. Node layer mask. Okay. Then, sa laman yan, check natin if yung node is equal to hit.collider .get component and then node. Tapos, if yung node is may laman not equal to null, then mag-debug tayo .log na meron tayong natamaan. Tapos yan, dito wala pa tayong laman. So, call natin yung notify tower na ganyan. Then sa tapos, okay na to. Then, pwede siguro, mag-else na lang tayo nito. Ayan na lang. So, hit collider is not a node. Okay. But, for sure, diyan lalabas kasi meron tayong layer mask. Tapos, punta tayo kay placement manager. Okay, so placement manager using Unity engine and then public class na tower placement manager. So, remove lang natin yan. Okay. And then, need natin ng yung tinawag natin. Sige na lang. And then, public void na handle node click. Ibig sabihin, meron tayong na-click. Then, mali pala spelling nito. Okay. Then, after nyan, sa baba,
Siguro cut ito na lang muna. Nasaan na ba yan? Okay, save natin, save. And punta tayo kay Unity para ma-check natin. Tapos gawa tayo ng layer. Tawagin nating node. Then gawa tayo ng managers. Reset natin. Tapos node click physics input. Tapos yung managers. Placement manager. So sa placement manager, need natin i-call ito. So notify. So ganyan. So remove na lang siguro natin yan. Yes, remove natin yan. Dito tayo mag-output. Okay, then check natin. Ay, wala pa pala tayong node sa layer mask. Tapos aside nyan, dapat update din natin yung mga node natin na prefab na dapat naka-node sila. Tapos click nyo tong node this object only lang ha, huwag nyo i-yes yan. Kasi kung open natin yan, mangyayari yung layer ng body is magiging node din. So, dapat ito lang node na parent. Okay. Then try natin once na naka-click tayo. So meron nga tayong na-click. So ayan. Much better kunin din natin siguro yung name plus yung name ng node. Okay, para malaman natin. So like for example, click tayo dyan, click tayo dyan, click tayo dyan. So alam natin kung anong node ang yung tinatamaan ng raycast natin. Okay. After nyan, so pwede na tayo maglagay ng tower, di ba? So since pwede na, then gawa tayo. Okay. Further logic. Okay, so further logic, then check natin if itong node that has tower. Then return natin null. So this node meron ng tower. So it means bawal na maglagay ng another tower dyan. Okay. Then if naman, so need natin ng dito. So need natin ng game object na selected tower prefab. Okay. So call natin dito selected na prefab is null. So it means gawa tayo ng void dito. So public void select tower ito. Select tower. Okay. Select tower na ganyan. So it means ang magko-call nito si button na prefab. So hanapin natin si button na prefab. So save natin. Nasaan na ba yun? Wala pa pala tayong ginawa. Sige, gawa tayo. So new file, tawagin natin tower button.cs. Okay, using Unity engine, and then ayan, yan lang yung kailangan natin na script. Tapos punta tayo kay placement manager. So wait lang, call natin pala dito
tower button. So tower button, ang need natin is oops, public na void select tower. Then, yan, call natin yan. So, gamit itong tower na prefab. So, much better is game object yung gamitin natin. Okay, tower prefab. Then, siguro, lagay tayo ng debug. So, debug.log tower selected. So, ganyan. Then, balik tayo dito sa ating placement manager. So, check natin if nakapag-select na ba tayo sa gusto nating tower na ipi-place. Okay. Then, after nyan, instantiate na natin. So, si game object, tower instance sa ganito. Okay. Pero, dapat yung identity niya, so node dot transform dot sa rotation. Okay. Then, sabihin natin na kunin natin yung collider kaya para dito is offset. So, offset tower position. Kasi pwede na kasi ito. Pwede na to. Kasi for example, mag-set na tayo ng tower dyan ha. Nasa na ba yung node? Wait. Annoying masyado. So, node, tapos set tower. Tapos, yung isa-set natin is yung selected natin na ito. Ito. Ayan. So, tower instance. Okay. And then, ano ba ng ating node? Set tower. Tower base pala. Okay. How about, so, ito na lang. Node, tower base, tapos, tower, ayan. Sige. Tower get component, need natin ito. Node.get component, tapos yung tower base. And then, lagay natin siya dito. Set tower. And then, kay tower naman, dot, place, on place. Yeah, on place. Then, node. So, okay. Tapos, after nyan, need natin i-deselect ito. So, gawin natin itong null para ma-deselect natin. So, kailangan din natin mag-debug. Okay, debug.log tower save natin, balik tayo kay Unity. So, madali ang setup. So, gawa tayo ng UI na button. Nasaan na ba yung button? Okay, import TMP essentials. Close. Tapos, double, bakit nandyan siya? Remove, delete. Nandyan. So, gawa na lang muna ng canvas. So, UI canvas. Tapos, scale with screen size 9060 by 540. 540. Bakit 6 yan?
And then, gawa tayo ng UI na button. Ayan, button. And then, gawin natin 2D. Tapos, tawagin natin, siguro ito is gun tower lang sa muna. Gun tower. Then, add tayo ng on-click dito. On-click. So, managers. So, managers. Saan na yung managers natin? Then, add din natin dito si tower button. And then, drag natin si prefab. Wala pa pala tayong prefab ng tower. So, ito. Ayan. And balik tayo dito kay manager. I-drag natin si gun tower. Tapos, lagyan natin ng function galing dito sa managers. Hanapin natin si tower button. Then, select tower. Tapos, drag natin siya sa baba. Or, pwedeng ganito na lang. Siguro, lakihan natin by 80. Okay, tapos, try natin. So, pag click ko ng ganito, okay, meron na daw na-select na tower. So, click natin dyan. So, ayan. But, merong error. So, ano kaya yung error nito? So, now, tower is wala daw laman. On place. Wait. Pero nakapag on place tayo, di ba? Dito. Current node. Ano mas maganda? Siguro gawa natin ng ano yung 45. It means pero kapag lagay tayo ng tower, di ba? So may laman ito. But this one is check nga natin. Gamit itong ganyan. Ay, mali. Ito dapat. So, for sure, sakto na talaga to. Okay. So, click tayo nito. Click tayo dyan. Ayan. So, click na naman tayo dito. Click tayo dyan. So, yung challenge kayo, yung challenge is para sa isang tower, which is yung laser tower. So, kayo na maglagay niyan.